Umpisa ang eksena sa lugar ni Chadusik at makikita pa ang iba pang kasama nito na nag-uusap. Sinasabi ng isa na nabalitaan niya na ang detective nga raw ay inatake. Dagdag pa nito na tila ang grupong gumawa nito ay ang grupong nababalitaan din nila na gumagawa ng mga gulo sa nakakarami. Samantalang sumagot din naman ang isa na sobra na nga daw ang ginagawang gulo ng mga ito sa kanila. Subalit tila masyado namang sumobra ang ginawa nila sa pagkakataon na ito. Sinasabi din nitong mukhang kailangan din talaga nilang maging maingat at huwag maging pabaya sa mga ito. At habang natatahimik lamang si Chadusik, dagdag pa ng isa na hindi lamang gusto nilang turuan ng leksyon ng detective, narinig din niyang muntik na rin itong mamatay. Subalit sumagot din naman ang isa na nabalitaan din nito na may tumulong dito, kaya nakaligtas ito sa bingit ng kamatayan. Nagtataka ang mga ito na kung isa ba sa mga tauhan ni Chadusik ang tumulong dito. Subalit makikita lamang ng ngumiti ito. Sinasabing hindi nga daw ito mula sa kanya. At nabalitaan daw nitong isang high schooler na hindi makatulog, kaya naisipang mag-jogging sa mga oras na iyon ang tumulong dito. At dito makikita ang dalawang kasama nito na biglang napaisip sa narinig ng mga ito kay Chadusik. At dito ay makikita na nga ang mga ito na naalala si Eugene na tumalo sa kanilang mga tauhan noon. At sa sobrang pagkabigla, nagbago din naman ang mga reaksyon ng mga ito habang sinasabing, kung si Eugene ang high schooler nga daw ang tumulong sa detective ay sigurado nga daw na makakaligtas ito. Subalit agad din naman binago ng isa ang usapan at binabanggit nito si President Kang na tila bigla nga daw tumahimik ang grupo na ito na tila mga dagang biglang nagtago. Subalit makikita naman si Chadusik na kinilala nga rin si President Kang. Isang grupo nga daw na madalas gumawa ng gulo at nagdeklara pa na papalawakin nga daw nila ang sakop ng kanilang negosyo. Nagtataka rin ito na bakit biglaan nga daw ang pagtahimik ng mga ito. Dagdag pa ng isa na isa nga daw sa kanyang mga tauhan ay nagulat din ng biglang pagtahimik ng mga ito. Masasabing hindi nga daw ito kapani-kapaniwala at masasabing isang kasinungalingan. Subalit tila totoo ito na parabang ikinulong ni President Kang ang kanyang sarili sa kaniyang kwarto at tila ayaw nang lumabas. Subalit sinasabi naman ng isa na tila busy lamang ito sa pagpapalawak ng negosyo nito. Ngunit agad din naman tinanong ng isa si Chadusik na ano nga daw ba ang masasabi nito. Subalit sumagot lamang si Chadusik habang nakangiti, sinasabing matagal na siyang lumalayo sa ganyang mga sitwasyon at wala ding katuturan kung makikisali pa siya sa kaguluhang nangyayari. At dito ay makikita na lamang ang mga kasama nito na wala nang nasabi pa sa mga narinig ng mga ito kay Chadusik. Samantalang lipat naman ang eksena sa isang restaurant at dito makikita ang anak ng detective habang kumakain. At dito makikita rin ang isa sa kasama ni Chadusik. Sinasabihan itong kailangan itong kumain ng marami at pinagsasabihan itong hindi pa ito ganoon gumagaling sa aksidenteng nangyari dito kaya kumain ito ng maayos. Subalit sumagot lamang ang anak ng detective na simula sa nangyari sa kanyang ama at di pa nga daw ito nagigising, nawalan na nga daw ito ng ganang kumain. Ngunit sumagot lamang ang kasama dito ni Chadusik na binibiro nga daw ba siya nito dahil sa nakikita niya sa kanya ngayon, hindi niya daw masasabing wala itong ganang kumain. At dito makikita na lamang ang bata na nabigla sa hiya sa sinasabi sa kanya nito. Subalit agad din naman binago ng kasama ni Chadusik ang usapan, sinasabi nito sa bata na sinabi na nga daw ng doktor na magigising din ang kanyang ama. Kaya pag nagising ito at makikita siya nito na hindi kumakain ng maayos, baka mawalan ulit ito ng malay. At dito makikita ang bata na nakangiting sumagot na lamang dito. Ganoon din ang kasama ni Chadusik. Habang maririnig din naman ang sinasabi ng bata na paabot na lamang din daw nito ang kanyang pasasalamat sa kanyang Uncle Chadusik. Samantalang dito makikita naman ang alaala ng kasama ni Chadusik nang inutusan siya nito. Na pagkatapos nga daw nitong tingnan ang kanilang mga negosyo, ay tumigil nga daw ito sa ospital kung nasaan ang detective. At siguraduhin daw nitong alagaan ng maayos ang anak nito. Subalit makikita ang pagtataka ng kasama nito na kung hindi nga daw ba ito sasama. Ngunit sumagot lamang si Chadusik na naisipin na nga lang daw nito kung sasama siya sa kanya at may makakilala sa kanya. Dagdag pa nito na isipin na lamang nito ang bata sa kung ano ang nararamdaman nito dahil sa nangyari sa kanyang ama. Siguradong hindi nga daw ito nakakakain ng maayos, kaya pakainin niya nga daw ito at ibili pa ito ng iba pang makakain. Dagdag pa nito na balak din daw sana nitong bigyan niya ito ng allowance. Subalit kung kakalat ang balitang ito na nakakatanggap ng pera ang anak ng detective sa katulad niyang tao, ay baka daw maging isa itong malaking balita sa lahat. At dito makikita na lamang ang nakangiting pagsangayon ng kasama ni Chadusik sa kanya. Samantalang makikita rin naman ito sa kasalukuyan habang napapaisip sa mga naaalala nito. At habang nakangiti sinasabi na lamang nito na masyado nga daw mabait ang kanyang boss Chadusik kung ikukumpara sa itsura nito. Samantalang lipat ang eksena sa ospital at dito makikita ang anak ng detective habang kasama pa rin nito ang kasama ni Chadusik matapos ipamili pa ito ng iba pa nitong makakain. Nagsasalita ang bata dito na hindi na dapat daw ito nag-aabala ng ganito sa kanya. Subalit sumagot lamang ang kasama ni Chadusik na masyado nga daw itong maiinip habang nagiintay sa kanyang ama. Mabuti na nga daw nang may makakain ito habang nagiintay. Dahil kung walang magsasabi na kumain na ito, paniguradong magugutom na naman ito.
Dagdag pa nitong sabihan lamang daw siya nito kung sakaling maubos na niya lahat ang pagkain at ibibili daw siya ulit nito. At dito makikita na lamang ang bata na tahimik na nagpapasalamat sa kasama ni Chadusik. Samantalang habang makikita ang pagbukas ng elevator, makikita ang mga kahina-hinalang tao sa loob nito. At dito makikita rin naman ang kasama ni Chadusik na tila natigilan ito, habang napansin rin naman agad ito ng bata at agad itong tinanong kung hindi pa ba sila papasok sa elevator. Subalit agad din naman itong ngumiti. At sinabihan nito ang bata na ibili na nga daw muna siya nito ng cold coffee sa labas at mauuna na nga daw siyang pumaitaas. At habang nagtataka ang bata, ay agad din naman nangang nauna ang kasama ni Chadusik sa pagsakay sa elevator at sa pagsarado nito. Dito makikita rin ang kasama ni Chadusik habang napapaisip na kakaibang araw ang mga taong kasabay niya ngayon sa elevator at masasabing hindi sila ordinaryong tao. Dagdag pa nito na kahit ang dalawang tao na hindi ganoon makita ng maayos sa likod nito, napansin din naman agad nito ang mga peklat sa kamay nito na tila hiwa ng patalim. At sa pagtigil ng elevator sa mismo ng kwarto ng detective, napapaisip na rin ito kung doon din ba patungo ang mga ito. At sa paglabas na nga nito habang hinahanap ang kwarto ng detective, agad din naman napansin nito ang mga kasabay nito sa elevator, na agad din sumunod sa kanya habang diretso sa isang kwarto. Subalit agad itong nabigla, napapaisip na patungo ito sa kwarto ng detective. At habang naghahanda na ang mga ito sa pagpasok, agad na ngang umatake ang kasama ni Chadusik gamit ang mga pinamili nito na direktang tumama sa mukha ng isa sa kalaban. At habang nagugulat ang mga kasama nito, ay agad din naman itong kumuha ng patalim at agad na umatake subalit makikita na agad itong naharang ng kasama ni Chadusik at agad nitong sinipa ang kalaban na nagpatumba dito. Subalit isa sa kalaban ay tila kalmado lamang, habang makikita ang isa pang pag-atake sa likod ng kasama ni Chadusik na direktang tinamaan ito sa muka. Subalit hindi ito ininda ng kasama ni Chadusik at agad itong gumanti ng suntok na direktang tumama sa muka ng kalaban. Subalit ang isang kalaban ay handa na muling umatake gamit ang isang patalim. Subalit agad din naman itong nahawakan ng kasama ni Chadusik. Subalit makikita ang patuloy na paggabanti ng kalaban dito, habang makikita ang kalmadong kalaban na tila wala itong pakialam sa nangyayari sa kanila at handa ng pasukin ng detective. At sa pagpansin dito ng kasama ni Chadusik, agad nitong inatake ang kalaban gamit ang ulo nito na direktang tinamaan sa muka ang kalaban. Agad itong tumakbo sa detective, subalit isang patalim ang biglang makikita. Sa pag-atake dito na, makikita rin naman na nasanggan niya ito, subalit makikita ang pagtama ng patalim sa braso nito. Subalit agad itong gumanti ng atake sa kalaban at walang balak na sumuko. Agad muli nitong hinabol ang isa pang kalaban na papunta sa detective na may hawak na patalim. Sumisigaw ito na kung ano nga daw ba ang binabalak nitong gawin sa detective at sa pagtatangkang pagpigil nito dito. Agad na lang itong napatigil at dito makikita ang isa pang kalaban na nagawa ng saksakin ang kasama ni Chadusik mula sa likuran. Umpisa ang eksena at makikita ang pagkabigla ng kasama ni Chadusik nang ito ay masaksak. Wala itong magawa kundi bumagsak na lamang sa sahig habang makikita naman ang kalaban na handa nang tapusin ang detective. At nang aatakihin na ito ng kalaban ay bigla na lamang sinunggaban ito ng kasama ni Chadusik na naging sanhi ng pagtumba nila sa sahig. Subalit nang susuntukin na ito ng kasama ni Chadusik ay mabilis nakaiwas dito ang kalaban at agad itong nakaganti ng saksak sa balikat. Agad din itong sinundan ng atake sa mukha at agad itong sinipa na nagpatalsik dito. Agad muli itong sinipa ng kalaban at galit na sinisipa ang sugat nito. Subalit maririnig ang sigaw ng isang nurse sa labas na nakita ang mga nangyayari. At agad na sinabihan ng kasama ng kalaban, ang kasama nito sa loob na paparating na raw ang mga bantay ng ospital, na agad ikinagulat ng kalaban. Subalit agad muli itong lumapit sa detective, handa na itong tapusin. Ngunit makikita ang kasama ni Chadusik na muling pinigilan ito at hinawakan nito sa paa ang kalaban. At sa pagngiti nito, makikita naman ang sobrang inis ng kalaban at muli itong umatake ng saksak na tuluyang nagpatigil sa kasama ni Chadusik. At dito makikita ang kalaban na lumabas na lamang sa kwarto, habang makikita naman ang kasama ni Chadusik na nanghihina sa mga natamong pinsala. Napapaisip ito na kahit paano ay nagawa niyang pigilan ang mga binabalak ng mga kalaban sa detective. Subalit napapaisip din ito sa anak ng detective, na baka magulat nga raw ito kung maabutan nito ang nangyari sa kanya, at tuluyan na nga itong nawalan ng malay. Lipat ang eksena at makikita si Chadusik na may seryosong mukha habang nakatingin sa kasama nito. At dito makikita rin ang isa pang detective na nagsasabi kay Chadusik na sa mga nakita nila sa CCTV, mukhang nangyari ang lahat dahil sa pagtatanggol nito sa detective. Dagdag pa nito na nang ipakita nila ang mga kuha sa CCTV sa anak ng detective, sinabi ng bata na nakita nila ang mga kalaban sa elevator. At sinabi nitong hindi siya pinasabay ng kasama ni Chadusik sa elevator at pinabili muna ito ng kape sa labas para hindi ito makasabay sa kanila sa elevator. Marahil naramdaman nga raw kasi ng kasama ni Chadusik ang panganib kaya niya ginawa iyon sa anak ng detective.
At habang makikita ang pagtahimik lamang ni Chadusik, dagdag pa ng kausap nito na dahil nga raw sa nangyaring ito, nagplano na raw silang magpadala ng mga pulis na magbabantay sa ospital para hindi na nila alalahanin ang kaligtasan ng detective. At dito makikita si Chadusik na nagpasalamat dito. Subalit sumagot lamang ang kausap nito na dapat sila ang magpasalamat dito dahil sa tulong na ginawa nila sa detective. At dito makikita lamang si Chadusik na ngumiti at pinapaubaya na ang sitwasyon sa kausap nito. At nagpaalam na rin para umalis dahil may aasikasuhin nga raw pa ito. At sa pag-alis ni Chadusik sa lugar, makikita naman ang seryosong mukha nito. At agad kinuha ang telepono para tawagan ng isang tao. Agad sumagot ang tao sa kabilang linya. Tinatanong kung bakit tumawag si Chadusik dito. Agad rin namang sumagot si Chadusik na sabihin nga raw nito ang impormasyon sa mga taong pinag-uusapan nila noon. At dito makikita ang pagkabigla ng tao sa kabilang linya at tinatanong si Chadusik kung ang tinutukoy ba nito ay ang mga dayo na nagpaplanong magtayo ng organisasyon sa bansa ng ilegal. At agad itong kinumpirma ni Chadusik. Samantala, lipat ang eksena sa isang sasakyan at dito makikita ang leader ng grupong tinutukoy ni Chadusik na tila may kausap sa telepono na nakatanggap ng balita sa pagkabigo sa pagpatay sa detective. Habang makikita naman ang katabi nito na napapaisip sa pagkabigo ng plano ng mga ito. At makikita naman ang patuloy na pagpapaliwanag ng taong nasa kabilang linya, sinasabing mayroon nga raw na pumigil sa kanila na naging sanhi ng pagkabigo ng kanilang plano. Humihingi ito ng pangalawang pagkakataon at pinapangakong sisiguraduhin na niyang tapusin ang detective ng tuluyan. Subalit sumagot lamang ang leader na kalimutan na nga raw ang plano dahil paniguradong magpapadala na ng mga bantay ang mga ito sa detective para protektahan ang ospital. Subalit biglang nagsalita ang katabi ng leader. Tinatanong ito tungkol sa narinig niyang pagtigil sa pagpatay sa detective. Dagdag pa nitong ano na ang mangyayari sa kanila dahil nakita sila ng detective at alam na nito ang kanilang pagkakakilanlan. Subalit sumagot lamang ang leader habang nakangiti. Na huwag na nga raw itong mag-alala dahil makakaisip din sila ng paraan. At dito makikita ang pag-iisip ng kausap ng leader. Nag-aalala ito sa magiging plano nito dahil madadamay ang kaniyang negosyo sa mga plano nitong gamitin siya. Subalit biglang may humawak sa ulo nito at ito ang leader na agad sinundan ng saksak ang kausap nito. At habang makikita ang pagkabigla ng bantay nito, agad din naman itong inatake ng driver na kakampi ng leader. Habang makikita ang leader na sinasabihan ng kausap nito na huwag nitong masamain ang ginawa niya. At habang nakangiti, dagdag pa nitong dahil sa paghabol sa kanila ng mga pulis, maaaring malantad ang lahat ng kanilang plano. Ngunit habang walang magawa ang kausap nito kahit sobrang naiinis, agad din naman na itong tinapos ng leader. Inutusan rin agad nito ang driver na madaling magtungo sa warehouse para kunin lahat ang produkto at agad na umalis, na agad din naman sumunod ang driver. Samantala, lipat ang eksena sa taong tinawagan ni Chadusik na nag-utos na raw ito sa mga tao niya para kumalap ng impormasyon sa taong tinutukoy ni Chadusik. Dagdag pa nito na ang bilang ng mga ito ay 6 o 7 at matatawag na maliit na bilang lamang, subalit ang bawat isa sa kanila ay mga trained at brutal na mga tao. Dagdag pa nito na tinalo ng mga ito ang ibang maliliit na gang lamang at lahat daw ng mga boss na humarap sa mga ito ay humantong sa pagtanggap ng matinding pinsala at napilitang mag-retired na lamang. At habang makikita ang pagtahimik ni Chadusik sa mga naririnig nito, patuloy lamang ang kausap nito sa pagpapaliwanag. Sinasabi nitong bigla na lamang na wala ang mga ito makalipas ang 2 linggo. Subalit may nakakita sa mga ito sa lugar na teritoryo na tinatawag nilang President Kang. Subalit sa mga narinig ni Chadusik, ay agad na rin itong tumayo at nagpasalamat sa kausap nito sa impormasyon at bilang kapalit ay ibibilhan na lamang daw ito ni Chadusik ng inumin. Subalit makikita naman ang kausap nito na nagsasabing wala dapat ipagpasalamat si Chadusik dahil maliit na bagay lamang ang impormasyong ibinigay niya dito. Ngunit patuloy lamang si Chadusik sa pag-alis at makikita sa mukha nito ang matinding pag-iisip. At sa patuloy na pag-alis nito sa lugar, agad din naman nitong nakita si Eugene at habang nabibigla, agad din namang nagsabi si Eugene kay Chadusik na nagpunta nga raw siya sa ospital para kamustahin ang detective at narinig na nga raw nito ang mga nangyari. Umpisa ang eksena pagkatapos marinig ni Chadusik ang mga sinabi ni Eugene. Subalit ngumiti lamang dito si Chadusik at hindi na pinansin si Eugene. At agad dumiretso sa sasakyan nito. Ngunit dito makikita ang pagkabigla ni Chadusik nang makita nito si Eugene na papasakay na rin sa sasakyan nito. At sa pagtanong ni Chadusik sa kung ano ang ginagawa nito, sumagot lamang si Eugene na sasama nga daw siya dahil alam nitong hahanapin ni Chadusik ang mga taong gumawa nito sa kasama niya. At habang napapaisip si Chadusik habang nakatingin ito kay Eugene, agad din naman niya itong tinanong na bakit nga daw gusto niyang masangkot sa kaguluhang ito na hindi dapat sa isang katulad niyang bata. Subalit sumagot lamang si Eugene na wala nga daw itong pakialam kahit masangkot siya sa sinasabi ni Chadusik. At sa pagkabigla ni Chadusik dito, ay agad din naman dagdag ni Eugene na nabalitaan nitong ang kasama ni Chadusik ay lagi nga daw kasi nitong tinutulungan ang kanyang lolo. Subalit nang nabigla si Chadusik sa sinabi ni Eugene,
Agad din naman nitong tinanong ni Eugene na kung ano nga daw ba ang problema at hindi pa ito napasok sa sasakyan. Kung gusto nga daw ba nitong siya ang mag-drive para sa kanya. Na agad nagpabigla kay Chadusik na agad din naman nagpangiti dito at sumagot ng hindi na kailangan. Lipat ang eksena habang sila ay nasa sasakyan habang sinasabi ni Chadusik na sinabihan nga daw siya ni Detective Go na imbestigahan ang isang bagay. Tungkol ito sa isang sindikato ng krimen na kamakailan lang dumating mula sa ibang bansa. Naging magulo talaga dito dahil sa kanila. Subalit habang pinag-aaralan na niya ito, lalong lumalala ang sitwasyon. Sinusubukan ng mga grupong ito mula sa ibang bansa na patakbuhin ang lahat ng klase ng negosyo dito, lalo na sinusubukan nilang magkalat ng iligal na droga. Hindi nagdagdag ng detalye sa kanya si Detective Go, pero mukhang iniimbestigahan na niya ang kasong ito. At sa tingin niya ganun siya nahuli ng mga ito. Habang si Eugene naman ay sumagot din dito na yung paghingi niya ng tulong sa labas, mukhang hindi alam ni Detective Go na kaso na pala ito ng droga. Malamang, doon nga siya nahuli. Subalit agad din naman sinabi ni Chadusik na umalis na nga ito at umuwi na ng bahay ngayon din. Dahil seryoso nga daw ito at hindi ito bagay para sa isang bata na katulad ni Eugene. Subalit tumutol lamang si Eugene habang sinasabing ano nga raw ang kinalaman noon sa sitwasyon. Habang makikita naman na wala nang magawa si Chadusik sa sagot ni Eugene. Pagkatapos, lumipat ang eksena nang makarating sila sa lugar at sinalubong ng mga tao si Chadusik. Agad nitong tinanong ang lagay ng lugar. Habang sumagot naman agad ang isa sa mga tauhan ni Chadusik na naayos na ang lahat. Pero wala kahit saan si President Kang. Samantalang lumipat ang eksena sa mga lalaking may pasas sa mukha at nakaluhod sa sahig. Pagdating ni Chadusik, lahat ng tauhan nito ay nagbigay galang. Samantala, ang mga nahuling nakaluhod ay nagulat nang makita si Chadusik. Napapaisip ang mga ito kay Chadusik na ito daw pala ang sumugod sa kanila. Napapatanong pa ang mga ito kung ano ba ang nangyayari. Samantalang galit na hinanap ni Chadusik si Kang. Natakot ang mga nakaluhod na lalaki at inisip kung may ginawa ba itong masama kay Chadusik. Sinabi nila na wala silang alam kung nasaan si Kang at hindi na ito nakikita mula kahapon. Nagtanong ulit si Chadusik kung may nakakasama bang mga kahina-hinalang tao si Kang. Sumagot ang isa na may mga dumating nga na nag-anyaya kay Kang na sumama sa kanila. Tinanong din nito kung dahil ba doon, kaya andoon si Chadusik. At dito lalong napatunayan ang hinala ni Chadusik. Ayon sa mga lalaki, talagang maingat at takot ang kanilang boss sa grupo ng mga iyon. Kahit na inaapi na sila nito, hindi iyon umimik, kaya nahirapan din sila. Wala rin silang masyadong alam tungkol sa grupo. Nang tanungin ito ni Chadusik kung nasaan na ang mga ito, ang sabi ng mga lalaki, hindi na nila ito nakita mula nang umalis kasama si Boss Kang kahapon. At agad isa sa mga tauhan ni Chadusik ang biglang sumigaw sa iba, sinasabing pumunta na agad sa pier ng madali at hanapin ang bawat warehouse doon. Pagkatapos, nagmadali ang lahat ng tauhan ni Chadusik para maghanap sa lugar na iyon. Samantalang lipat ang eksena sa pier, naghahanda na umalis ang grupo at nag-iimpake ng kanilang mga gamit. Nagsalita ang leader na sayang nga daw dahil nakakita pa naman ito ng napakagandang lugar. Subalit agad niyang tinanong ang kanyang kasama kung saan nga daw ba ang susunod na lugar na kanilang pinag-uusapan. Agad din naman sumagot ang isa sa grupo na ito nga daw ay sa Cheonan. At dito ay agad nagsabi ang leader na pumunta na nga daw sila doon. At habang papaalis na ang grupo nang agad nilang napansin ang isang pangkat na tila may hinahanap. Subalit agad napansin ng grupo ni Chadusik na ang pangkat na ito ay tugma sa paglalarawan ng kanilang boss. Ngunit agad na lamang itong sumugod sa kanila handang umatake. Agad isang miyembro ng grupo ni Chadusik ang sumisigaw sa kanyang ibang kasamahan na tumawag ng backup ng madali. Subalit dito ay makikita na madaling natalo ng kalabang grupo ang unang pangkat ni Chadusik. Subalit makikita rin agad ang biglang pagdating ng iba pang grupo sa tamang oras. At dito ay makikita na lamang ang leader at nagtaka kung sino nga ba ang mga ito. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.